liwat sang venue para sa aton tanan, para maghiusa kita sa pagsimba sa buhay nga Diyos. Hallelujah! Labaw siya sa tanan, ikaw ang iyong mga kamot. Ginoo ang iyong mga loob. Simbahan, Ginoo ang luwasa, kay halula ang baligya. Ginoo sa mga Ginoo, Diyos na among manluluwas, kanimo ang among mga pagkain ug pagsimba. Just continue to just close your eyes and feel His presence in this place. Lord, we know nga, Lord, sa way pa kami magbukas sa sinigalutan, Lord. Sa Hindi mo bugos nang naman, niya. nagipuso, Ang among kabuhi, Lord. Yara na sa inyong sentro-sentro. puso, Lord, kaguna-una, kung siya pabugal sa sinodong, Lord, ang imong pagkagamhanan sa Marcos 12:30. Pag, Lord, kung walang imong presensya, Lord, ang among kabuhi, Lord, yan ang Panginoon ang pulos. That's why, Lord, we need you. Sa among kabuhi, sa among Ilonggo, tingog, sa among kusog, ikaw himayaan mo, Diyos. Hindi ko mabuhay kung wala ka sa akin. Pagka-problema
sa langit, sa imo lang kami nagapanawag, paagi sa imo bugtong nga anak. Yari kami, ginatag namon ang amon pagsimba sa espiritu kag kamatuoran nga maghatag sa amon higayon para amon ikaw makita, mabatyagan, mabatian. Amay, salamat gid sa pagpadala mo sa imo bugtong nga anak. Ang rason ko nga amay ara kami Christmas. Kag inagid ang amon ginapasalamatan. Kabay pa ang mga katauhan, nakabalo sila karon nga worth gid ang pagselebrar sang pag-abot ni Jesucristo diri sa duta. Kay madamo siya hinimuan nga na-experiensyahan namon ang nagadayaw sa imo sang matudtuod amo to ang nakabaton sang imo pagpakamaayo. Salamat Lord sa service nga ni nga makahatag ini sang amon pagpukaw sang amon mga kalag nga tuod gid kung wala si Jesus ang imo bugtong nga anak nagkari diri sa duta wala gid kami. Ini ang imo gusto ipabatsyag ang tunay nga tako nga pagpalangga mo sa imo katawhan. Halin pa sa amon mga ginikanan, sa amon iloy, sa tiyan sang amon iloy, ginigugma mo na kami. Gani subong, nagakalipay kami tungod kay Jesus. Ang amon nga pangabuhi, naging supernatural. Hindi na siya natural, kundi super. Kay nga ara ka na sa amon sulod. Emmanuel, ang Diyos nga nagbuhat sang langit kag duta, yari na sa amon, kag ang langit, yari na diri. Inigid ang amon nga pasalamat, bugos ang amon tagipusoon, nga ang amon nga mata na buksan, amon gina-enjoy ang kabuhi nga yara na sa langit, bisan diri pa lang kami sa duta. Amen. Inigid ang amon pangamuyo, kag pasalamat, ang pangalan ni Jesus ang amon ginabayaw. Amen. Alright. Ilonggo, kita nyo, lain-lain amon nga kuan, ang iban nga may ara nga additional kaysa sa pila ka tuig nga aton nga celebrate sang international. Mga utod, ilonggon ko, nga si Jesus nagkari diri sa duta. Wala sang ginpili nga lugar. Although ang Israel ang ginpili sang Ginoo nga sudlan niya sa iya pagkatawo, ang tanan nga tawo nga ari diri sa planet Earth, no? Nakabalo sang iya nga pag-abot, ang restoration sang tanan. Nagakalipay kita, labi na gid kung atong mga tumulo nagtubo na bala, kag nakita na nila, na-enjoy nila ang tuod nga Paskwa. Gani kita nagaambit sa aton nahibaluan pago sa aton nga experience. Nga ang BCF naga-celebrar gid na sila permi. We celebrate life not only December, kundi adlaw-adlaw kay man, Emmanuel, si Kristo, yari na sa aton. Tawagin nyo ang mga wala. Medyo ang communication naton mahina sa office, nga supposedly 7:30, ari na sila diri. 10 o'clock po, matapos na kita kay maprepara na kita going to General Santos City. Ang mga hindi makaupod, ginaimbitahan naton sa opisina, nagpadala ako sang mga mensahe nga makasimba kita tanan. Nami tani kung tanan kita, ginagamit ni Lord, amoni kag sa baba. Nang aton mga kauturan, makasimba man tungod sang nag-imbita ka. Okay? Palakpakan naton ang Ginoo. Nga medyo mag-idog pa kita, tandugang imo nga lipay ka bala nga Paskwa. Paskwa means freedom. So kita nga mga ara na ta sa Ginoo, masipag kita iyamang dala ka kalag, kay wala naman rason si Lord nga agin buhi kita, kay para may madala kita nga kalag. Wala kita effort, that's why makita naton ang resulta. Pero kung naga-effort tani kita tanan, may unity kita mga utod, mag-invest kita, kay chance tanani nga mag-invest
sa mga tao. Nagpasalamat ako nga may chance kita mga muyo, hindi lang diri sa Coronadal City, kundi hasta sa Gwa sang aton bansa. Nagatext na bala ka mo nga maumpisa na kita. Ina dapat ginimo ta kagabi pa o kon kahapon. No? Ginimo nyo na bala ina. Sa 50 ka maimbitan nyo, I'm sure may ara man at least nami gid ang napulo o 5 ang nag-response. Ukon, maghatag ka pagid investment, amo na gid. Maghatag no kung naga-agree kita. So, nagapasalamat ako kay Joy Bacod nga gintagaan niya ko sang amo ning attire daw pila na ni katuig from Vietnam. So I want you to know kung ano nga bansa ang inyo nga gina-represent para makapangamuyo kita. Ti may duwa ako iya, in fact 4 na no, duwa possible. Ang akon Korea, because Korea is the important sa akon nga nasyon. Kag ining Vietnam is the field of mission nga kung diin naga-represent ini sang war. Kag tapos ang Korea is the place of prayer, and also ang Israel is the place of promise. So inatanan nagadugang ang aton na balaan kung kita nagabuylog. Kung why kita nagabuylog, aralan ta sa party, halata man, gusto ni Lord, islanta ang word nga party, celebration of life. Siyempre, dala kita lives. Hindi ito mga bata, talangin na siguro ta, dalon tagid kay para kakaon, kundi ang mga tao. The moment nga ang aton isip para na sa iban, ang Diyos nagaisip para sa aton. Hindi siya mag-isip sa aton kung ang aton isip pa sarili ta. Pamilya ta, sarili ta. Hindi amo na ang diwa sang Pasko. Ang Pasko, freedom for everybody. Amen? Daw hindi na taka smile naman, kay manti si Pastora, permitted ga remind sa aton, nga kung tuod gid kita gahigugma, makita, mabatyagan. Abi pabatyaga sa tupad mo, hindi lang sa aton attire, hindi pabatyag mo ang tunay nga Pasko, ara sa sulod. Ay, ginatry ko gid nga ang BCF, may ara bala freedom. Kasi kung may freedom kita, damo kita may mahimo. I would like to greet Joy Bacod representing the leadership also. Isa siya sa mga leader na makasiling ako nga excellent. No, gani bisan siya budlay magambal nga excellent ka. Alam mo ma, nung araw napakinggan kita excellent, parang nakakahiya. Yung pala pag excellent ka, ikaw mismo ang magsabi. At sabi niya, nasa Tryon anointing na po ako. Lahat ng tinuturo dito sa equipping nagaganap sa isang taong nag-receive. Alright. So, ibig sabihin, ang capacity niya ay triple. Ibig sabihin, galing yan kay Lord, nakuha niya dahil nagsunod siya. Alright. So, gusto ko lang ma-encourage ang lahat. It's not because of her, but because she is the product of my product. Kung ikaw may product ka, ng product mo, see to it na yung bunga mo ay talagang connected kay Jesus, which is the reason for this season. Tandaan nyo, ang magandang balita, hindi na tayo katulad ng dati. Meron na tayong Diyos sa loob. Meron na tayong Creator sa loob. Ma-experience nyo lang yan kung totoo kayo nagbago. Amen. So I would like you to bow down, mag-pray tayo para sa ibang tao. Yung mga pamilya nyo, kaibigan, yung mga members nyo sa inyong church, asan na sila? Mag-pray tayo para sa kanila. Panginoon, maraming salamat. Totoo nga, tinirain mo kami. Ginawa mo kaming channel. Sana dalangin namin na hindi kami stoppage, kundi kami yung channel
naialaw lang namin ang inyong salita na parang tubig para mabasa ang buong mundo. Ito ang diwa ng Pasko na mabuksan ang mata namin. Nandito na ang Diyos na gumawa ng tubig, balon, well of rivers of water doon sa disyerto. Nandito ka na sa puso namin. Kaya kung ano man ang napakahirap na bagay, budlay nga bagay, madali tungod yari ka na diri. The same ka, pareho ka nga Diyos, sang kababalaghan. Salamat Ginoo, ari ka na sa amon tagipusoon. Ginreceive kagid namon. Gani, amon ipakita bisan sa tupad namon, nga ara na ang river of joy. Unspeakable joy. Aari diri sa amon tagipusoon. Ikaw ang unspeakable joy. Ikaw ang joy nga may ara dala nga glory sa bilog nga kalibutan. Yari kami para amon iambit ang amon kasadya. Kasadya ang gindala sang Pasko. Hallelujah. Ano man ang amon sitwasyon, nagagwagid ang unspeakable joy. The joy of having the God who created the heavens and the earth. Palakpakan naton ang King of Kings and the Lord of Lords. Ari si Pastor Alfredo, kabay pa naka-text na kamos ang aton manog simba. Maka-ambit pa sila hanggang 10 o'clock lang po tayo. Amen. So, mayong aga, sa inyo tanan, lain gid, no? Lain gid kung equip ang isa kag isa, kay siyempre wala sang problema nga nagaabot. So karon nga aga, bago kita mag-enjoy sa aton nga selebrasyon, enjoy yung tanay ang pulong sang Dios. Subong aga, amo ini ang aton nga topiko, God first love us. Tama ba na? God first love us. So kung sa Ilonggo, bangod siya ang una nga nagigugma sa aton. Wala kita sing katungod nga magsiling nga kita ang nagigugma sa Diyos, kundi siya ang una nga nagigugma sa aton. Ginahigugma mo bala ang Diyos? Ang isa nga pamangkot amo ni, ginahigugma mo nyo bala ang Diyos? So, amo ining aton topiko subong para aton gin mahibaluan. Mahimo nga ginahigugma mo gid siya, amo nga gin surrender mo ang imo kaugalingon nga kabuhi sa iya. Gin surrender nyo na bala ang inyo kabuhi sa Dios? Kung gin surrender siya ang pinaka-importante sa tanan. So kulang kita sing bangko kin damo nagaabot. Kagat od gid ang selebrasyon, hindi naton i-focus, kundi i-focus ta ang pulong sang Diyos kay mas labaw ini sa tanan. So mahimo nga magabatyag ka nga siya ang close friend mo, di ba? Kung ikaw gina-surrender mo na ang kabuhi mo sa isa ka tao, butsing ganon, close ka mo. Pwede mo ihambal ang mga sikreto nga ara sa imo, kag siya man, amo man. So, pero antes mo nga ginahigugma, pero antes mo pa ginhigugma ang Diyos, ginhigugma ka na niya una sa tanan. Siling sang Biblia sa 1 John 4 verse 19. Nagahigugma kita sa Diyos tungod kay siya amo ang una nga nagigugma sa aton. So diri nakabase ang aton nga title sa aton topic. Hindi naton malabawan ang Diyos sa iya nga pagigugma. Ni isa sa aton wala sing may makalabaw sa Diyos nga sang iya nga pagigugma. Hunahunaon nga ang paagi nga ginpakita sang Diyos ang iya gugma sa aton, ginhatag niya sa aton ang duta, subong man ang langit, ang katahom sang
puloy-an kag tanan nga kinahanglan para kita mangin malipayon. So ang tanan before nag-umpisa ang ining ang kalibutan nga ini ginuna gid sang Dios, ang lugar, ang duta nga ini kag i-preparar ini para sa aton para malipayon kita. Hindi ba sa isa ka ginaghigugma mo bago ka mo nag-asawa, ginpatindugan mo siya balay, ginpreparahan mo, gamit, appliances, kompleto sa isa ka balay, tungod gani kay ginahigugma mo. Ang Diyos labaw pa sina. Tanan, gintagaan niya kita nga magdumala sining duta nga ginunan nga gin-create bago kita tanan nga ginbutang idira sa isa ka lugar. Basahon ko ang isa nga pagpaintindi sa Matthew 5. Matthew 5, 43, 44. Blue kasi, hindi masyado makita. Nabatian ninyo ang ginsiling sang una nga higugmaon nyo ang inyo kapariho, kag dumtin ninyo ang inyo mga kaaway. Sang una nga panahon amo ini, no? Nga siling niya, higugugmaan ninyo ang kapariho nyo, kag dumti ninyo ang inyo nga kaaway. Pero siling sang Diyos, ako nagasiling sa inyo, nga higugmaan ninyo ang inyo mga kaaway, bisan pa ang nagahingabot sa inyo, pangamuyuan ninyo, kag kon himuon ninyo ini, mangin matuod kamo nga, mga anak sang inyo amay sa langit. Kay hindi lang ang mga maayo nga mga tao ang iya pasilakan sang adlaw, kundi pati man ang mga malain. Kag hindi lang mga matarong ang iya ginhatagan sang ulan, kundi pati man ang hindi matarong. Kung ang nagahimo sa inyo amulang ang inyo ginahigugma, makabaton bala kamo sang balos halin sa Dios? Hindi gid. Kay bisan ang mga manugsukot sang buwes nga ginakabig ninyo nga makasasala, nagahimo man sina. Verse 47, kagon ang inyong mga anak, kapariho lang sang inyo kapariho lang ang inyo ginabugno, anugid ang inyo ginahimo nga labaw sa iban. Bisan ang mga tao nga wala nakakilala sa Dios, nagahimo man sina. Gani, dapat wala kamusing kasawayan sa inyo pagtatar ninyo sa isig katawo, pariho sang inyo amay sa langit. So, diri ginapakita sang Dios nga way siya sing ginapili nga tagaan niya sang iya pagigugma. Bisan ang malaot makatilaw gyapon sang ulan, bisan malaot makatilaw gyapon sang silak sang iya adlaw. Ang Dios way siya nagapili sang iya higugmaon. Ang kundi ang tanan may tsansa nga matagaan sang pabor sang pagigugma sang Dios. Luyag sang Dios nga may maayo kita nga kaangtanan sa ang kaangtanan gistugid sang Dios sa aton ang mga maayo nga sitwasyon, maayo nga kaangtanan. Ang kabuhita kung isipon ta lang, silingani namon ni Mama, bisan amo na sinig edad naton man, still God love us. Gina-preserve niya kita sa isa ka lugar. Sa isa ka lugar nga gintagaan niya kita sing otoridad sang aton mga buluhaton, ining ministry nga ini, isa ini nga pagpalangga sang Dios nga ikaw ang magdumalang. Sambal ko kani kay Mama Dod gid bless kita kay amo ini ang ginpili naton nga aton hilimuon. Ang hilimuon sang Dios
dako ang reward nga makuha nimo. Bisan tuod ginasiling sa iban, pag-retire nila, may pension sila nga makuha. Sa Diyos, wala ka pa ka-retire, may pension ka na. Advance ang Diyos. Batilawan mo na, hindi lang 13 months pay ang imo nga i-reward sa imo. 14, 15, 16, 17, tanan nga numero nga ihambal mo. Ang Diyos maghatag reward sa aton. Kung nagabasa kita sang Biblia, pamatian naton ang Diyos. Isipon nyo ini nga word, siling niya, kung nagabasa kita ka Biblia, ginapamatian naton ang Diyos. Kung nagapangamuyo kita, ginapamatian kita sang Diyos. Primero kita kapamati, karon ang Diyos ang kapamati kung nagapangamuyo kita. Psalm 65, 2-4. Ang tanan nga tao magapalapit sa imo kay ginasabat mo ang mga pangamuyo. Kung parte sa amon mga sala, bisan madamo ini, ginapatawad mo kami gihapon. For bulahan ang tao nga imo ginpili kay gin-imbitar nga magpuyo sa imo templo, maayawan kami sang maayo nga mga butang sa imo balay nga amo imo ngagbalaan nga templo. Sino bala ang nagutman nga nagsunod sa Diyos? Wala. Nakita ko ang pabor kung ara ka sa Ginoo. Sampol na lang kay Pastora Chris Francine Doliente. Ang pabor nga ginatag sang Dios. Kay tungod gani ara sa Ginoo Focus sa Ginoo. Wala sa ginalantaw nga iban kundi ang Ginoo. Ang tanan nga plano sang Dios sa iya, hapos na lang para sa iya. Nauna na ang Diyos nagpreparar para sa iya. So last December, naglakad siya, nag-exam siya, nakapasa siya, then pabalik sa 19. So ang lugar malayo is Quezon City. Then nagtawag ako sa pinsan ko, ang inyo pala gali nga lugar, katubangay lang, sang iya kondo. So lapit, walking distance na lang gali. Ang iya nga lugar, walking distance na lang, kag hindi na siya mabudlayan. So, may salakyan pa. So, libre ang tanan because God gives you what is better for you. So, makapinsa sa sang maayo, anuman 10, hindi ka na magpalibog, kundi ang focus mo dito sa interview mo. So, salamat sa Ginoo. So, kami ni Mama kagabi pasalamat kami sa Diyos, ara man lang gali. No? Kaprimero galibog, tapos diin, todgid ang Diyos, nagatudlo sa aton, nagagiya sa aton, sang tama nga, solusyon ang ginatag. So, ang ticket, for balik nila 17, ara na. May magsalo na. Then, may magpakaon na. Tanan gid ba? Batingala ka kay Lord kung mag-reward si Lord. Hindi mo mabalaan, hindi mo siya mahakungpan bala kung ano pa gid ang iya nga gusto nga himuon mo. Ang Diyos gusto niya gid ang iya kabataan malipay. Kay ginahigugma niya ang iya anak. Ginagiyahan, ginapabakod niya kita paagi sa iya balaan nga espiritu. Tungod kay ginahigugma niya ang iya pinili. Pinili ba kamo sang Diyos? Wow! So, dali lang magambal. Oo, ginpili ako. Ginpili nga papalagyuhon, ginpili nga magrebilde. Budlay ang magrebilde sa Diyos. Kabudlay magbalik. Balan nyo, ang tao nga prideful, amo nang una nga nagarebilde. Kay ginaisip niya nga mas labaw pa siya. Tungod sa dako nga pagigugma sang Diyos, sa kalibutan ginpadala niya
ang iya pinalangga nga bugtong nga anak para kita mahilway sa sala kag sa kamatayon. So John 3:16 amo ning verse gid permi nga makahatag sa aton sa pagbugtaw sa aton kung ano bala ang sakripisyo kag ang paghigugma sang Dios sa aton. John 3:16 kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tawo sa kalibutan. Amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak agud nga ang bisan sino nga magatuo sa iya hindi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Karon sino ang may gusto nga may kabuhi nga wala sing katapusan? Oh, wow. Ako Lord, gusto ko man handa ang Diyos ihatag ang tanan sa aton para sa iya tumulo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Karon isa-isahon ta nga kung paano sang Diyos ginpakita ang iya gugma sa aton. Nga ginlabawan niya kita, naunahan niya kita, higugmaon kita. Siling niya diri paagi sa pagpakita sang Diyos sang iya gugma sa aton. Una, pagi sang Diyos agod ipakita ang iya gugma sa aton. Una, sa paghalad kay Jesus Kristo through His Son. Nabatsagan nyo ba ang gugma sang Diyos? Gaging sakripisyo niya ang iya bugtong anak para mahilway kita sa sala, sa kamatayon. Amo ini ang pinakauna nagpagpakita sang iya gugma suno sa John 3:16 nga ini. Dirigin una gin pakita sang Dios. Wala sing may makahimo pariho sini. Gani siling sang Dios, wala man sang may malimpyo pa sa bugtong ko nga anak, kundi si Jesus. So sa paghalad sa kay Jesus, nahilway kita tanan. Instead, kita ang patyon tungod sa sala. May nag-ako nga isa. Ako na lang. So mo ini ang pagpalangga sang Dios. Diri gani sa aton sa physical lang, biological lang, bisan gani maglibre gani soft drink lang daw hindi mo malibre. Pero si Jesus, kabuhi niya man, hinatag niya para sa aton. Isa pa ka verse nga nagasuporta sini Romans 5 verse 8. Pero si Kristo nagpanginmatay para sa aton, bisan sang mga makasasala pa kita. Sa sinipaagi sa ginpakita sang Dios ang iya pakigugma sa aton. Bisan makasasala pa kita. Bisan ano pa kadako ang sala nga nahimo naton, still the Lord love us. Ginpalangga niya kita, wala siya nagalantaw sa sala, kundi ang ginalantaw niya, ang ipagtugay niya sa aton. Nga ginpalangga kita sang Dios. Karon nga ginpili niya kita, ariman diri maexplikar sang maayo nga una niya kita ginhigugma. Ang isa ka tawo nga wala siyang sala, nagpanginmatay sa tanan nga makasasala para pagpakita sang Dios ang iya gugma. Wala sala, magpakamatay ka sa mga makasasala nga dapat ini sila ang patyon. Inako mo ang tanan. Because you love those people. Parehas balasang isa ka iloy, itimo niya na lang ang isa ka pagkaon. Karon nakita niya ang iya bata nga wala sing kalanon, hindi niya pagkanon, kundi ipakaon niya pa sa bata. Amo na ang inimo sang Dios. Isa, bugtong, may kundamo ka bata, ihaboy mo ng 5, may 8 pa. Isa. Isa lang. Wala sing may makalabaw sa naghimo sini.
Siguro bata nyo lang nga ni kakagat ng kalamok. Kapangakig na ka mo. But the Father, the Godfather, gilantaw niya gid kung ano ang makapalipay agag makapahilway sa iya mga pinili. Ang ikadua, paagi sa pagpanuga. Palangga kita sang Diyos sa iya creation, true creation. Tungod sa pagtugas sang kalibutan, ginpakita gid sang katahom nga hinimuan sa aton palibot. Sa creation makita mo kanami sang lugar. May bukid, may pispis, may isda, may tanan nga hayop ara. Tungod sa iya gugma sa katawan, ginhimo niya ang tawo sa iya laragway. Nga tawo gid ang ginpili niya nga laragway. Hindi amo, hindi pato, hindi manok, kundi tawo gid. Kay ginigugma sang Diyos ang tao sa kalibutan. Amo na gagin pa anggid yang itsura ta sa itsura sang Diyos. Tuod ang Diyos Espiritu, pero sang tao pa siya, ginpaanggid niya, ginhimo niya kita sa laragway sang tao. Kag silin niya pa diri sa Genesis 1, 26-27. Ari basahon naton kag isa-isahon ta ini siya. Dayon nagsiling ang Dios, mahimo kita sang tawo nga kaanggid sa aton. Sino naghambal? Ang Dios. Kaanggid nila. Kaanggid nila. Ang itsura mo, Pastor Hani, kaanggid sang Dios. Pastor Raymond, kaanggid ka sang Dios. Tanan kita kaanggid sang Diyos. Makagagahom sila sa tanan na klase nga mga sang mga sapat. Ang nagalangoy, ang nagalupad, nagalakat, kag nagakamang. Kag gintugas ang Diyos ang tawo, lalaki, kag babayi, nga kaanggid sa iyang. Way siya nagimo sang hindi niya kaanggid. Wow. Ako nalipay ko sinipagbasa ko ba? Kaanggid ko gali ang Diyos. Sabi nga ni, tambok man si Lord. Yes, tambok ang tagipusoon ni Lord. Hindi payat. So, kitagid nga gintuga nga tawo para magdumala sining kasapatan. Ginpili kita nga sa ining ginhinimuan niya sa pagi sa pagtuga sini true creation, kita ang gintagaan sang otoridad nga magdumala sini ning duta nga ini, ang mga kasapatan nga ini, ang mga pispis nga ini, kita ang magdumala para may dignidad kag katungdanan kita sa gintuga sang Diyos. So ginhatag sa aton ang dignidad. Wala kita dignidad. Ang Diyos ang naghatag sa aton dignidad kag katungdanan. Siyempre, katungdanan naton nga kita ang magdumala sining duta nga ini. Ano man ang sulod sang kalibutan, ang tanan nga katungdanan, ang tanan nga dignidad, ginhatag sa tawo. Abang, amo na gani, ginguba man sang tawo. Amo nga nga may baha. Kaya tungod ginabusaran, sang tawo ang bukid. Tungod sa aton nga pag-abusar sanging hinimuan sang Dios, amo ini nga nagbalik sa aton ang kalamidad. Ikatlo nga rason nga ginhigugma niya kita, paagi sa pagpatawad.
through His forgiveness. Sa pagpatawad sang Diyos, daw wala na ta kaangay nga patawaron pa kita, but God forgive us. Sila niya gani, tungod sa gugma sang Diyos sa aton, bisan nakahimo kita sang kalautan, iya kita ginpatawad. Ano bala ang mga kalautan nga ginhimo mo? Ang Diyos kaya niya patawaron kita. Matthew 6:14-15. Kung ginapatawad ninyo ang mga tao nga nakasala sa inyo, patawaron man kamo sang inyo amay sa langit. Pero kung hindi kamo magpatawad sa ila, ang inyo amay hindi man magpatawad sa inyo. Ang aton Diyos mapinatawaron because He love us so much. Palangga kita sa Diyos. Kung isa, makahimo kita sang sala. Nga daw hindi na mapatawad sang tao pa lang. Pero ang Diyos handa eh. Amo ni nga, nakakahukalahuya kita kung kisa. Makitaan kita sing kasawayan, makitaan kita sang higko. Because bansang aton hinimuan. Gani kita nga mga tao, nga ginigugma sang Diyos, ibalik ta sa iya. Ang igugma niya, pagi man nga higugmaon taban ang iban. Ay kaapat nga rason, paagi sa paggiya kag proteksyon. True guidance and protection. Ginpalangga kita sang Diyos paagi sa ingiyang nga paggiya sa aton. Proteksyon. Amo gani ni Psalms 91. Ara dira ang proteksyon sang Diyos. Giya. Kay kung wala giya ang Diyos sa aton, sigurado nga malaglag kita. Kung may pagsalig ka sa Ginoo, siya gid ang magagiya kaga magprotekta sa imo kay malahalon ikaw sa Ginoo. Malahalon kita sa Ginoo. Proverbs 3:5-6. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytoyan niya ikaw sa husto nga dalan. Trust in the Lord. Magsalig ka lang gid sa Ginoo. Ang gugma sang Dios amo ini ang nagatuytoy kag nagaprotekta sa aton nga hindi kita magtalang sa dalan nga husto. Kita nagatalang kon hindi naton sundon ang direksyon sang Dios sa aton nga kabuhi. Ako damo man nga tiyalang ang akon nga agyan. Talang means nagpalayo ka sa Diyos. May mga rason nga nagpalayo ka sa Diyos. Ang rason nga hindi sang husto. Damo kabalong magrason pero hindi husto. Kaya ang Diyos hindi niya na kinahanglan ang inyo rason, ang inyo sabat. Kaya hinahibaluan niya ang tanan nga makapaayo sa aton. Ikalima, pagi sa Espiritu Santo. Through the Holy Spirit. Ginhatag niya ang Holy Spirit sa aton because God love us. Tungod sang iya gugma, ginhatag ang iya balaan nga Espiritu. Ang pulong sang Diyos nagahatag direksyon sa kabuhi nga nagabulig sa aton nga mahibaluan naton ang husto kag ang sala. Kung wala giya ang isbiyalaan ng Espiritu, hindi naton balaan kung ang ginahimo naton tama ba o hindi. Ang balaan ng Espiritu nagapuyo man sa mga nagatuo kalipay pagiya kag kusog. 1 John 14:16-17, no? Adin.
kag pangayoon ko sa amay nga padala niya sa inyo ang isa man ka manugbulig. Ang manugbulig nga ini wala sing iban kundi ang Espiritu Santo nga amo ang nagatudlo sa inyo sang kamaturan. Kag magapabilin siya sa inyo sa wala sing katapusan. Hindi siya pagbatonon sang mga tao sa kalibutan. Tungod kay hindi nila siya makita, kag wala sila makakilala sa iya. Pero kilala ninyo siya tungod kay ang iya kay siya kaupod ninyo, kag permi siya magapuyo sa inyo. Bago naglakat si Jesus, tungod gani sa pagpalangga niya sa aton, ginbinlan niya kita sang pareha sa iya ang balaan ng Espiritu. Sa gugma sang Diyos, hindi niya gusto nga mampalain ang iya nga anak. Hindi siya mabaton sang tao. Kasi siyempre hindi siya makita, hindi pagid siya kilala. Damo mga sekta sang reliyon nga wala naga pati about the Holy Spirit. Hindi kompleto nga 3 person ang Diyos. Amo ini nga ginhatagid sa aton nga mga pinilian sang Diyos nga aton iya kaupod na naton ang Holy Spirit sa aton. Kag ang balaan nga Espiritu nagapuyo sa tagipusoon sa nagatuo sang Diyos, sa Diyos. Sino ba nagatuo sa Diyos? Ara siya sa tagipusoon niya. Ari lang di siya. Kaupod naton siya. Kag ang ikaanom nga rason nga ginahigog makita sang Diyos paagi sa pangamuyo. Through prayers. Ang Diyos nagasabat sang tanan naton nga ginahangyo sa iya paagi sa pangamuyo. Paagi sa pangamuyo, ang hangyo sang iya kabataan, ginahatag niya. Philippians 4:6-7. Hindi ka mo magbalibog sa bisan ano, kundi pangayua sa Diyos ang inyong mga kinahanglan. Ang ara kay Kristo Jesus, kagang kalinong nga halin sa iya, hindi gid matungkad sang aton pag-iintindi. Hindi naton matungkad. So, ang Diyos ini, nagasabat sang aton mga hangyo, pagi sa aton mga prayers. Ang pangamuyo, pinaka-importante sa Diyos. Kay dira nyo siya maistorya, dira ninyo mahambal ang inyo gusto. Sa Diyos, ang tanan nga pangamuyo may sabat. Oo, hindi kagulat. Hindi dayon-dayon nga makuha nyo. Pero, ang Diyos mismo nagapamati sa inyo. Ikapito, pagi sa mga pagpakamaayo through blessing. Sa English, blessing na. No? Ang pagpakamaayo sang Diyos nagahatag kalipay sa iya kabataan. Di ba kung i-bless ka, very joyful ka, very happy ka, kay gin-bless ka sang Ginoo. Ang iya pagpakamaayo ipakita sa tanan, ilabi naging nga himuon sa aton kautoran. Kung kita nagabantala sang maayong balita, ang tanan dapat sugiran sang pagpakamaayo niya. Nag-preach ba kamo? Ginabantala nyo ba ang pagpakamaayo sang Diyos nga nahimo sa inyo? Yes, gin-bless ako sang Ginoo. Amo ini, ang akon kabuhi subong, gin-bless ako sang Ginoo. Ang tanan nga ginhangyo ko, ginatag niya gid sa akon. Ginpapakog God. So na, basugid ka. Hindi ka na magpati, tikalo na, scammer na. Pero ang Diyos, kung maghatag tsansa sa aton, iyagid kinahimo. In Numbers 6:24-26 nagasiling, kabay pa
nga ang pagpakamayuhon kamo sang Ginoo, kabay pa nga makita sang Ginoo ang iya kaayo kagkaluoy sa inyo. Kabay pa nga maalwan ang Ginoo sa inyo, kagatagan niya kamo sang maayo nga kahimtangan. So tungod gusto, gid ipakita sang Dios ang gugma sa mga tumulo. Ang Diyos nagsiling kay Moises, sila nga si Aaron, ang iya kabataan, kung paano magpakamayuhon ang tao sang Israel. Gusto sang Diyos pakamayuhon gid ang tao sang Israel. Ano ba ang tao sang Israel? Mga believers. Ang blessing ara sa mga believers. Pakamayuhon mo sila paagi sa pagpangamuyo sa ila. Number 1 gali nga blessing kung ginapangamuyuan ka. Pagprotekta, grasyahan ka, kalinong sa ila pisikal. Buhay ka pakahambal, ga-amin na. Amen. Yes, Lord. Makita mo kung ano ang iyang sistema. Ang Diyos, ginasigurado niya, gid ang sitwasyon sang iya ginahigugma. Ginalantaw gid sang Dios. Kung ano gid bala ang sitwasyon sang iya nga kabataan nga mabutang sa kaayuhan. Last na, pagis sang gugma sang iban. Pagi sa gugma sang iban through the love of others. Mabatyagan nyo ang gugma sang Diyos. Ang gugma sang Diyos aton mabatyagan sa iban nga tao nga ginagamit sang Diyos. May ara ba kamo tao nga nabatyagan nga may pagigugma sa inyo? Nga bisan ano ihatag niya para sa inyo? Diyos na gingamit lang siya. Kung kisa natingala ka, hindi mo man kilala ang tao, pero nga maayos siya sa imo. Diyos na. John 13, 34-35. Gani karon, ginahatag ko sa inyo ang isa ka bago nga sugo, maghigugmaanay kamo kung paano ang akon pagigugma sa inyo, dapat pareho man sina ang inyo pagigugma sa isa kag isa. Kung nagahigugmaanay kamo, ina mahibaluan sang tanan nga kamo akon sumulunod. So ginapakita diri, God uses ordinary people to show His love and care for us. Gagamit lang siya sa mga ordinaryo lang. Huwag kagahuna-huna, pero siya pa ang nakabulig sa imo. Siya gani example sa panikaron nang ano tawag kung sa viral subong no ang kabuhi ni Sister Lilibet Rodriguez. Bisan hindi niya kilala, naghahatag sa iya. Magpauli na siya, hindi niya na madala ang ginhatag sa iya. Ginawa niya nakakarga kay pagkadamo. Hindi lamang ang agila ang mapuslanon. Bisan mayag ka lang. Kung ang gugma sang Diyos ara sa imo, mapuslanon ka. Hindi ka man agila, lili, bet, bisan maya ka lang. Kung ang Ginoo ara sa imo, mapuslanon ka. Higugmaan ninyo ang inyo isig katawo, agod mahibaluan sang tanan nga tawo kita sang Dios. Ari naman diri ang isa ko ka anak, si Mr. Janjan Gonzales. Tindog. Dali, palapit. Nami ginhi kay may sample. Visual. Isa ka bata nga nagdako diri sa BCF Coronadal. Isa ka street boy nga naging boy of the Lord. Apang nagbalik, naging street boy liwat.
Pero, ang Diyos way galantaw sang iya hinimuan. Ginalantaw sang Diyos ang iya tagipusoon. Still, ang iya nga pagtahod kay Papa P, ara gihapon, kay Mama M, ara gihapon. Because may gingamit ang iban nga tao para sa iya. Kung hindi nyo man palangga si Brother Jan Gonzales, damo ang nagahigugma man sa iya. Hindi lang kita. Gani, kung ano man, ang iya hinimuan nga hindi maayo. Gani, wala ko advice sa imo na likawin na ang mga nagapakalain sa imo. Tubangon ta ang makapamaayo sa aton. Ang Diyos nagagamit sa akon para gamiton ako nga tagaan ka advice. To God be all the glory. So, thank you Lord sa sini nga dapat naton higugmaon ang isa. Ang ining natabo kay Lelibet. Bangod kinahanglan naton permi magpakita sang gugma binagon naton ang tatlo kapamangkot. May tatlo kita karon kapamangkot nga aton binagon. Bining aton nga aton ini nga reviewon o aton tunan. Ang una nga pamangkot nga dapat naton higugmaon ang isa kag isa. Isa ka pamangkot nga nga higugmaon gid naton ang isa kag isa. Ang ikaduha nga pamangkot, paano naton mapakita nga ginahigugma naton ang isa kag isa. So, ang primero, paano naton higugmaon? Then, ang dason, ang ikaduha, paano naton mapakita? Ang ikatlo nga pamangkot, paano naton padayon nga mapabakod ang aton gugma sa isa kag isa. So may tatlo ka pamangkot kag ini tagaan naton sang pagpainchindi nga aton binagon subong aga. Nga dapat naton higugmaon ang isa kag isa sa number 1. Number 1 nga pamangkot. Nga dapat naton higugmaon ang isa kag isa. Nga importante nga higugmaon naton ang isa kag isa. Ang isa ka rason amo ang nagapamatod ini nga matuod kita nga Kristiyano. Matuod kita nga Kristiyano. 1 John 4:20-21. Ang nagasiling nga siya nagahigugma sa Dios pero wala nagahigugma sa iya utod, ina nga tawo butigon. Kay kung ang iya utod mismo nga iya makita, hindi niya mahigugma, paano siya makahigugma sa Diyos nga hindi niya makita? Gani, amo ini ang sugo nga ginhatag sa aton ni Kristo. Ang tawo nga nagigugma sa Diyos dapat man magigugma sa iya utod. So amo ini ang sabat nga ang higugmaon naton ang isa kag isa. Ang ikaduha, paano naton mapakita nga ginahigugma naton ang isa kag isa. Ang sabat diri Sakaria 8:16. Amo ini ang dapat ninyo himuon. Magsugid kamo sing matuod sa isa kag isa, maghukom kamo sing husto sa korte para sa kaayuhan sang tanan. Ang sugid sang kamatuoran amo ini ang makapadayon sang aton gugma. Kung ikaw true sa isa kang isa, amo ini ang makapadayon sang aton pagigugmaanay. Pero kung magsulod na ang pagbutigay, ano natabo sa triplets? 12 years namon nga ginsagod. 12 years namon nga ginpalangga. 12 years namon nga sakripisyo sa ila. Because of lie, naguba sila. Instead nga pasalamatan kami, ginrisbakan pa kami, maltrato. Ginmaltrato namon sila. For 12 years, buhay prinsesa,
ginmaltrato? Because ang butig. Once ka magsulod na ang butig sa inyo, sa isa kag isa, hindi ninyo mapadayon sa isa kag isa ang inyo pagigugmaanay. Butigi ang inyo bana. Mag-adulterous ng imo bana. Nagakatabo ang pagbinulagay. Nagakatabo ang wala dasing pagsapakay, wala pagtahod sa isa kag isa because of lie. Butig. Another verse nga nagasuporta, Mark 9 verse 50. Ang asin, mayo, di ba? Pero kung maglain ang iya sabor, wala na sing may mahimo, agod mapabalik pa ang iya sabor. Kag kung paano nga ang asin, nagabulig sa aton, dapat pariuman kamo sa asin, nga nagabulig sa isa kag isa, nga mangin maayo, ang inyo relasyon, preserve your love to each other. Pero kung magabot ang time na wala na kamuga sa pakay, strangers in the night na, tapos release me, wala na. Wala na sabor. Bisan ang asin, maayo. Wala sabor. Kaya nagakadula ang sabor. Madula ang love each other. Kag ang makambyuhan, love one another, makambyuhan, love another one. Amoy na nga may gabo. Amoy niyang gusto sang Diyos. Nga doon binagbinagon subong adlaw. Ang katlo nga pamangkot, paano naton padayon nga mapabakod ang aton gugma sa isa kag isa. Gusto naton tanan nga padayon kita maghigugmaanay. Pero silin sa 1 John 4:7-8, mga hirigugma, maghigugmaanay kita kay ang gugma halin sa Dios. Ang naghigugma sa anak sang Dios kag nakakilala sa Dios. Ang wala nagahigugma, wala nakakilala sa Dios. Kay ang Dios gugma. So karon nga adlaw nagapakilala gid ang Dios sa aton. Wala nagahigugma, wala nakakilala. Siyempre, kilala ko ang akong wife. So ginahigugma ko gid siya. Amo man kamo. Kilalahan nyo aying si Pastora Jonah. Kang makasiling ka, I love you. Matthew 24 verse 12, isa na lang. Kag tungod sang pagdugang sang kalautan, ang gugma sa madamo nga mga tumulo, maglasay. Hindi niya pagulata nga maglasay ang tanan. Hindi niyo ipasugot, itugot nga maglasay ang inyo pagigugma sa isa. Karon, nga aga, ang tanan nga nagalasay aton tagaan sabor. Handa ba kamo nga tagaan naton sabor ang nagalasay? Tindog! Kag mag-uyatay kita sa isa kag isa. Kag silinga ang imo tupad, I love you with the love of the Lord. So makakanta kita sa isa ka pang bahanan. Dali na kamo sa atubang. Dali na. Dali na! Only love can fill this world with lasting peace. Only love can give the strength to stand the test. Only love can tame an angry heart and light the darkened path of the weary soul, that he may live once more. Look for love, and you will find true happiness. Look for love. Once you find love, you have the best. Look for love, and you will find the truth that leads away the doubts, that drives away the clouds, and sets your spirit free. Live for love.
like to ask your 5 minutes because I want to close this sa mga na-late, no? Para at least makaambit sila sang pagigugma sang Ginoo. Mga utod Ilonggo ini. And tandaan ninyo, mga bata, young people, gusto ko diri sa likod ko si Pastor Raymond, Pastor Jonah, and all the pastors. Kung sila tagaan oil. So, Pastor Alfredo, because they're going to lay their hands to you. Wala kita sang, wala kita sang communion. Kay karon kita mag-communion sa venue 88. Alright, so, gusto ko idugang, mga utod, God first loved you. Tuod gid kung hindi naton say-sayon, it's impossible for you to love God. Do not just copy when people are saying they love God, pero actually, wala naghalin sa imo sa sulod. Remember, internal ang Diyos. Who is Christ? The Father of Jesus. Christ gave us gift. Jesus is a gift. Did you receive the gift? Now, that gift, sa sulod sina nga regalo, ang tanan nga salbasyon. Ang regalo nga si Jesus sa sulod niya may package of salvation. May tatlo kita ka-symbolize ang Pasko. Una, new beginning. Diba? Once you receive Jesus as a gift, may ara ka na balaan nga espiritu, package na sang imo nga bag-o nga beginning sa imo kabuhi. Pangalawa, you receive, tungod kay Jesus nga nagkadto, you receive a new creation, new creature. Abiyang bala sa imo tupad bag-o ka na nga tinuga. So dira nagsulod ang dating Marlene. Oo, ang dating nga Marlene, bag-o na nga Marlene. Diba? Amo na ang symbolizes Christmas. Last, ikatatlo, new era. Bag-o bala nga, ano ang era? Panahon. Bag-o nga panahon. Bala sa imo tupad, ara ka na sa bag-o nga panahon. Kay bag-o ka na nga tinuga. Kag may bag-o ka nga umpisa. Tungod sa Christmas. So, stress ko lang ang John 10:10, mga utod. Tandaan ninyo, i-close ninyo ang door for satanic attack. Karon nga bag-o na kamo, nga tinuga, gintagaan na kita sang, lantawan nyo, ang prayer is not a push button, but it's a battle. Away ang prayer. That's why be prayerful para hindi ka war break, kundi warrior ka for victory. And so the thief comes only to steal, to kill and destroy. Dira na kita halin sang una. Biktima kita. Diba? Daw tanga lang kita ginasumbag ka demonyo tungod sa kawalang alam. But Christmas come, Jesus come to give you a new era of new life. Hallelujah! And have it to the full. Unspeakable joy and a glorious life. My God! For He is a good shepherd. The good shepherd lays down His life. All tanan binaydan na ni Lord ang mga salata. Ang mga higko tatapos na to. Hindi na kita magbalik-balik. Ara na ta sa bag-o nga panahon. Nga the best in life is enjoyed by everybody. Hindi na kita biktima. Hindi na kita biktima sang depression. Hindi na kita biktima sang opresyon. Hindi na kita biktima sang trauma. Ari na kita sa bag-o nga era. The reality is the best of life
is my portion from Christ. Hallelujah! All right. The joy unspeakable. The glory. Ang glory bala ang bugat, ang dimension. Aton na dala. Bisan din kita makadto. Makadto kita sa pigado, manggaranon kita. Makadto kita sa mga manggaranon sa kwarta, mas manggaranon kita. Kaya nga, may ara kita peace. Unspeakable peace. Sa sulod ta ang langit. Hallelujah! Ang bala sa imo tupad, I have unspeakable joy. Emmanuel, God is inside of me. I am full of glory. Abi, hambal nyo na pirmi para matabo. Forget the past. Past trauma, o ano man na sa mga nagligad, wala na, hindi na halin kay Lord. Ang halin kay Lord, unspeakable, full of glory, ang halin kay Lord. Amo na ang batuna. Pag silingan niya depression, di ko hindi na akon, hindi na para sa akon. I am a child of God. Hallelujah, full of glory. I have unspeakable joy. Emmanuel, my God, who created the whole universe, is now inside of me. So let us have the joy to the world. We are the joy of the world. Come on, everybody. Our God is greater. You lay your hands. Lay your hands. Turned into wine. Lord, to someone. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Oil represents the Holy Ghost. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Greater. Our God is greater. King of kings. Stronger. The Lord of lords. Higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Oh, our God. Oil. Stir of the presence of the Emmanuel.
God bless you.